Pagdating sa mga adventure touring bike, hindi nagpapahuli ang Suzuki dahil napakagaganda ng kanilang mga nilalabas na big bike. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ng kanilang Suzuki B-Strom 650 XT. Gaano nga ba kaganda ang adventure touring bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Para po sa mga mahihilig mag-adventure, ang ating feature for today, ito pong kanilang Suzuki B-Strom 650 XT. Very attractive po yung dating nitong kanyang headlight. Sharp din yung edges dito sa bandang ibaba. Nagkaroon po siya rito ng tatlong partition, may tatlong ilaw rito na makikita. At ito po ay mayroong high beam and low beam. Dito po sa bandang gilid, nandirito naman po itong kanyang napakalalaki na mga turn signals. Anyway, bulb type pa rin yung kanyang ginagamit sa kanyang lighting system. At ang advantage naman yan, since malalaki naman po ito, kitang-kita yan, very visible kapag kayo po ay turn sa kanan at kaliwa. At ang kagandahan nito, no, pagdating sa mga touring bike, yung kanyang extension front cover ay talagang napakalalapad. Nagkaroon naman po siya rito ng two-tone color combination, metallic black and then yellow. May decal naman po rito na makikita na blue, nakalagay po is Strom, B-Strom and then Sport Adventure Tourer. Sa kabila naman po, the same lang din po yung decal na nakalagay, kaya very attractive. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong adjustable na windshield. Clear po yung kanyang color. Ang kagandahan niyan ay pwede po natin yang i-adjust depende po sa ating riding preparation. May naka-intact naman po rito na Suzuki. At ito po pala ay under ng ating kaibigang Wheeltech. At pag-usapan naman po natin itong kanyang front suspension. Ito po ay equipped with traditional na telescopic fork. Matte black yung color. May additional po rito na light reflector na bilog. Siyempre magkabilaan yan. At ito pong kanyang front fender maporma din. Nagkaroon po siya rito ng carbon finish sa gitna. Nagkaroon naman po siya rito ng mga tusok-tusok, no? Napakabrusko ng kanyang dating. At pagdating naman po rito sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with dual rotor disc brake. Rounded shape po yan. Along with two-pot caliper. Tokiko naman po yung kanyang brand. And then, black color po siya. Anyway, pagdating po pala rito sa ating braking system, ay equip po ito ng ABS, also known as anti-lock braking system. So, mayroon po tayo rito sa harapan hanggang dun sa likuran. Ang advantage naman po ng ABS, once po na pinihit po natin or gumamit po tayo ng preno sa harap o likod, ay hindi po maglalak itong ating mga preno. Kaya hindi po mag-i-skid ang ating mga gulong pagdating po sa mga biglaang preno, hindi rin po susubsob itong ating big bike. So ang kagandahan nun, smooth na smooth pa rin yung takbo niya kahit na sudden stop. So yun ang kagandahan ng ABS dahil nakakapagbigay talaga siya ng smooth na braking power. At itong kanyang rim set mga ka-LM, very attractive dahil gold yung kanyang color. Napakatik, no? Durable yung kanyang pagkakayari. At ito pong kanyang spokes, napakakakapal. Talagang adventure na po siya dahil nga naka-rim set na to. Unlike other touring bike na naka-mags, no? At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 80-19. At ang kanya naman pong stock tires, semi-dual purpose pattern tires po siya. Pwede na rin pang off-road na rin itong kanyang stock tires. Pero kung gusto nyo na talagang pang off-road talaga, pwede tayong magpalit nung dual purpose pattern tires para mas makapit po siya. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang digital meter panel display. Equip po pala ito ng semi-digital dahil meron po tayo ritong analog display para po sa ating RPM. Nagkaroon ng single button selector dito and then may light indicators dito po sa itaas. Ito naman po yung kanyang dual digital display. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. May lock na rin po siya rito for safety purposes. At ang kanya naman pong handlebar, naked, kaya napaka-flawless. Metallic silver naman po yung kanyang kulay. At pagdating naman po sa ating mga button selector, mayroon po tayo ritong passing switch, mayroon tayong high beam and low beam, mode selector, turn signal selector at ang kanyang horn. Nandirito naman po itong kanyang clutch, napakalambot, silver color. Sa kabila naman po, engine kill switch, hazard, electric starter at nandirito naman po itong kanyang front brake. Ang kagandahan niyan is adjustable na rin po siya.
At mayroon na rin po pala itong built-in na handguard, no? So protektado po yung ating kamay just in case po na tumumba accidentally ito pong ating touring bike. Ito pong kanyang stock na mga side mirrors, ayan, no? Napakalalapad, napakalalaki, no? Very visible po talaga lahat po ng ating mga kasunod sa likuran. At ito pong kanyang fuel tank, napakabrusko ng pagkaka-design, no? Meron po tayo ritong two-tone color combination, matte black dito sa bandang harapan, may naka-intact dito na Suzuki logo. Yellow naman po itong kanyang tank body. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 20 liters. Napakalaki, no? Kasi nga ito ay isang adventure bike. So talagang malayo na at mataas na yung aakyatin mong bundok bago ka ulit maubusan ng gas. Itong kanyang fuel tip is black. May rounded po rito na silver. At dito naman po sa kanyang fuel tank extension body cover, napakamaskulado, no? Nakaimbustong part na to, nagkaroon po siya ng butas rito. Hanggang rito sa ibaba, nagkaroon po rito ng pins. At dito po pointed yung pagkaka-design, may mga sharp edges dito and then deep lines. May nakalagay naman po rito na Suzuki logo, 3D emblem po yan naka-emboss. At pagdating naman po rito sa kanyang body frame, naka-cast body frame po ito, napaka-thick, no, napakatibay, and then lightweight po yan. At pagdating naman po rito sa kanyang engine, yung kanyang color is silver. At ito po ay merong 645 cubic centimeter engine displacement. Naka 2-cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4-valve pair cylinder. At ito pong kanyang shifter ay equipped po ito ng 6-speed manual transmission. Ito naman pong kanyang pillion step para sa ating rider, nagkaroon po siya ng rubber cover. At ang atin pong Suzuki B-Strom 650 XT ay meron pong 835mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Ayan, napakataas. Dahil nga po ito ay isang adventure touring bike. Kaya natural lang na matataas yung kanilang mga ground clearance para hindi po siya sumayad sa mga bato. Anyway, mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Masasabi ko naman na very comfortable para sa akin dahil kayang-kaya ko itong i-maneuver para sa 5'6" in height. Ito naman pong pillion step para sa ating back rider is rubber lang po siya. At ito pong kanyang brace is metal na rounded shape. At ito pong kanyang side stand is rounded shape din po siya na glossy black color, metal din po siya. At nagkaroon na rin po siya rito ng engine cover na plastic. May nakalagay naman po rito na B-Strom in chrome color. At napunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Napakalapad, no? Medyo mas mataas po yung ating back rider seat. So maganda po yung positioning. Yung comfortability nandito kasi nga po malambot. Yung stitches, premium din yung dating. Yung pagkakatahi is durable din po siya. Mapunta naman po tayo dito sa bandang ibaba. Gumagamit naman po ito ng metal na swing arm which is square type naman po siya. Mayroon na rin po siyang integrated dito na chain cover matte black. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Ayan, no? Alloy. Napakaganda nitong kanilang nilagay rito na monoshock, mga ka-LM. Glossy black naman po yung kanyang coil spring. Well, since nasa middle yan, nakakapagbigay po yan ng napakagandang bouncing performance. At dito po sa kanyang side cover, mayroon po tayong makikitang susi rito na pwedeng susian. So pwede po nating buksan itong ating upuan. Mayroon naman po diyang maliit na space na pwedeng paglagyan ng mga papers. Dumako naman tayo rito sa kanyang cast na grab bar. Very thick, very durable, mga ka-LM. Formado na rin, no? Ang kagandahan yan, hindi mo na kailangang mag-aftermarket. Pwede ka na po agad mag-install dito ng top box. Silipin naman po natin itong kanyang taillight. Yun ang kagandahan nito, no? Pagdating po sa kanyang taillight is LED na po yung kanyang ginagamit. So bukod tangi lang, ito lang pong kanyang taillight ang LED. At ito pong kanyang mga turn signals, as usual, bulb type po yan, napakalalaki, kaya very visible yan, day or night time. At ito pong kanyang naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon na po siya ritong plate light at may added reflector lights dito sa gitna. Ito pong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Dumako naman po tayo rito sa kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with single rotor disc brake, rounded shape along with Nissin na single pot caliper. No? Ito pong kanyang single pot caliper dito sa likod is Nissin brand. Dito po sa bandang harapan ang ginamit po nila rito is Tokico.
Well, anyway, same lang din naman yan na Japanese brand. Matte black yung color. At ito pong kanyang rim set is very attractive talaga para sa akin dahil nga napakakapal and then gold yung color. Talagang bumagay yung kanyang kulay dun sa kanyang yellow color. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po sa likuran, napakalapad din, no? Ito po ay merong 150 by 70/17. Ayan. So once po na napakalapad nitong ating gulong sa likuran hanggang dun sa harapan, ang kagandahan niyan is nakakapagbigay po siya ng added stability in any road condition. At idagdag ko lang mga ka-LM, equipped na po pala ito ng traction control system. Ang advantage naman yan, once po na mag-o-overlaps itong ating gulong sa likuran, since mayroon po siyang detector, pag na-detect po niya na mag-o-overlaps ito, ay agad niya pong pagpapantayin ang ikot ng mga gulong hanggang dito sa harapan. So ipagpapantayin niya po yan para maiwasan po natin na mag-skid yung gulong or madulas itong ating big bike. At very attractive din yung dating nitong kanyang napakalaki at napakahabang exhaust pipe. Nagkaroon naman po siya rito ng single exhaust, yung kanyang tip is silver. Ganon din po itong kanyang head protection guard. Ito pong kanyang body is matte black. At ito naman pong kanyang rear brake, ang ginamit po nila rito is cast, hindi po yan nagraras, and then silver yung color. Nagkaroon pa po siya rito ng additional na aluminum cover dito po sa bandang gitna. Well, napakaganda pala ng dating nitong kanilang Suzuki B-Strom 250 XT. No, maskulado yung dating. At saka kung mahilig ka talagang mag-adventure, bagay na bagay sa'yo to. At the same time, expressway legal na rin po ito. At ang presyo po pala ng ating Suzuki B-Strom 650 XT ay nagkakahalaga po ito ng 599,000 pesos. At kung balak mo naman pong maghulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 171,164 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 18,385 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong kanilang Suzuki B-Strom 650 XT, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Suzuki Big Bike, dito po sa Calasiao, Pangasinan. At ito po ay inyong matatagpuan in front of Robinson's Place, Calasiao, Pangasinan. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 9 AM until 6 PM from Monday to Saturday.